Hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Dahil malay mo, relate ka dito. To my baby Bella. Ang sulat na ito ay ang magpapaalala kung paano tayo nagsimula. Ang kwento na kung saan ang tanging naramdaman ko lang ay saya at sigla. Way back 2020 nung una ka naming masilayan ng mami mo. Wala talaga sa balak namin ang magkaroon ng katulad mo, pero tadhana na mismo ang nagbigay sa'yo para maging parte ng buhay namin. At dahil ikaw ang unang baby namin, hindi namin alam kung ano nga ba ang mga bagay na dapat naming gawin para maalagaan at mapalaki ka ng maayos. Habang lumilipas ang araw at linggo, kami naman ang nasilayan mo. At sa pagmulat ng iyong mga mata, kami ay sobrang saya. Hanggang sa natuto ka na ring maglakad, nagkaroon ng mga galaw na may kulit at mga ingay na iyong binibigay. Oo, aminado kami na mahirap kang alagaan dahil hindi pa naman talaga kami handa. Lalo na't parehas pa kaming nag-aaral ng mami mo. Pero ang pagdating mo sa buhay namin ay ang pinakamasaya at hindi naming malilimutan na karanasan. Dahil nga hindi naman kami magkasama ng mami mo sa iisang bahay, pinagpapasapasahan ka namin. Minsan, ikaw ay nasa kanya, at kung minsan, nasa akin ka. Depende na lang siguro kung sino ang may oras para alagaan ka. Hanggang sa dumating ang unang kaarawan mo. Sobrang saya namin nung araw na yon dahil magkakasama tayo na i-celebrate ang birthday mo. Binilhan ka namin ng cake at pinaghanda ng konting salo-salo. At paulit-ulit namin ginagawa to sa tuwing sasapit ang espesyal na araw mo. Bukod dito, alam na alam namin kung ano ang pinakagusto mo. Ang pagpasyal sa Bay Park. Halos lagi ka naming pinapasyal kasi alam namin na kapag lumalabas tayo, sobrang saya mo. Naaalala ko pa noon, sa tuwing maririnig mo ang salitang pasyal, dali-dali kang lumalapit sa akin at kitang-kita sa mga mata mo ang pagiging excited. Minsan nga, hindi pa kami ready ng mami mo, nauuna ka nang lumabas. At sa bawat pagpasyal natin, sinisigurado ko na uuwi kang masaya at masigla. Alam mo ba, Bella, sa tuwing kasama kita, nawawala lahat ng problema at stress ni Daddy. Ang bawat yakap at halik ko sa'yo ay siyang pumapawi sa pagod ko. Madalas mo akong kulitin dahil gusto mong maglaro. Minsan nga, naiinis ako sa'yo dahil sa pangungulit mo, pero dahil mahal kita, lagi kitang pinagbibigyan sa gusto mo. At ang pinaka natutuwa ako ay kapag matutulog na tayo. Dahil ang gusto mo, lagi ka sa tabi ko. Hindi ka komportable na hindi mo ako katabi. At sa pagsapit ng umaga, hindi pa man oras ng pagbangon ko, daig mo pa ang nakaset kong alarm. Kinukulit mo na agad si Daddy. At syempre,
No choice naman ako kundi gumising na para asikasuhin ka. Ang mga bagay na ito ay nagagawa lang natin kapag ikaw ay nasa akin. Alam naman natin na ang permanenteng tahanan mo ay kay mami mo at nakukuha lang kita kapag may oras ako. Lumipas ang 4 na taon at dumating ang pang-5 kaarawan mo. Ngunit sa araw na to ay wala ako sa tabi mo dahil nag-aaral na ako sa Manila at ikaw naman ay nasa probinsya. Pero gumagawa pa rin ako ng paraan. Lalo pa ngayon na birthday mo, kailangan mag-effort talaga ako. Kaya naman binilhan kita ng cake at nagbigay ako ng konting pangsalo-salo para sa birthday mo. Tuwing bakasyon lang kita nabibisita at sa bawat pagbisita ko ay hindi ko nalilimutan na ipasyal ka. Sa ilang araw na kasama kita, palagi kong pinaparamdam sa'yo na kahit umalis man ako, malayo man ako, at matagal mo man akong hindi makita, palagi naman kitang inaalala at sinasabi ko sa'yo na babalik ako. Nakalipas ang ilang buwan, nabalitaan ko na bigla ka na lang raw ng hina at tila may sakit ka. Sa araw na yon, hindi pa ako masyadong nag-aalala dahil minsan ka na rin namang nagkasakit pero gumaling ka rin. Pero itong sakit na to, tila kakaiba. 1 linggo na pero hindi ka pa rin gumagaling kaya minabuti kong umuwi ng probinsya at dali-dali ka naming ipina-check up. At doon namin nalaman na malala na pala yung sakit mo. Ito ay klase ng sakit na hindi nakikita, nadala lamang ng hangin. Nung narinig ko sa doktor mo na 50-50 na ang chance na makasurvive ka, halos hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko dahil dati iniisip ko, paano kung mawala ka? Kakayanin ko ba? Kakayanin ba namin ang mami mo? Hanggang sa dumating ang araw na to, na kailangan ko palaging isipin ang mga katanungan na yan. Pero hindi ako sumuko. Lahat ng kailangan mong gamot ay binili ko na kahit ma-zero balance ako at kailangan kong humingi ng donasyon ay ginawa ko para sa'yo. Lumipas nga ang ilang araw, palagi kitang pinupuntahan para alagaan. Sa tuwing nakikita kita, hindi ko maramdaman ang dati mong sigla. Pero alam ko na sa bawat pagdating ko ay masaya ka at pinipilit mo akong salubungin pero hindi na kinakaya ng katawan mo. Hanggang sa dumating yung araw na kinakailangan ko nang umuwi ulit ng Maynila. Dumating ang araw na kailangan ko ring pumunta ng ibang bayan. At ang mami mo naman ay nasa eskwelahan. Sa bawat araw na lumilipas, hindi ko mapigilan na isipin ka. Kaya para kahit papaano mabawasan ang pag-aalala ko sa'yo, lagi kitang tinitignan sa CCTV na ipinakabit ko bago ko umalis. July 28, 2025. Habang ikaw ay pinapanood ko at binabantayan sa CCTV, napansin kong tila sobrang hinang-hina ka na at hindi ka na halos makagalaw. Sa part na to, nakaramdam na ako ng panghihina dahil mukhang alam ko na ang susunod na mapapanood ko. Kaya naman, dali-dali kong tinawagan ang mami mo. Ang mga mata ko ay hindi ko maalis ang bantay sa'yo. Alam mo, Bella, ito na yata yung pinakaayaw kong laro mo. Yung habol-habulan. Kung saan habang hinahabol mo ang bawat hininga mo,
ay hinahabol naman ng mami mo yung oras na makarating sa'yo. At habang ako, hinahabol ko naman ang pag-asa na masilayan at marinig nyo rin ang isa't isa dahil nasa malayo ako. Pero sa ilang kilometro na lapit ng mami mo, ay hindi mo na rin kinaya ang kilometro na hinahabol mo. Nung nakita akong hindi ka na gumagalaw at wala nang response ang katawan mo, wala nang sinyalis ng paghinga, nakamulat na rin ang iyong mga mata at nakalabas na ang dila. Alam ko na. Alam ko na dito na matatapos ang ating pahina. Hindi ko man kami nasilayan at nayakap ng mami mo sa huling hininga mo. Alam naman namin na palagi mo kaming babantayan at poprotektahan kagaya ng pagbabantay at pagprotekta mo sa amin nung nabubuhay ka pa. Bella, hindi ka lamang isang aso o hayop. Isa kang tunay na kaibigan at anak sa amin. Maraming salamat sa 5 taon na ibinigay mo sa amin para maramdaman at maranasan namin ang pagmamahal at pagprotekta mo sa isang anak na katulad mo. Hindi namin makakalimutan kailanman ang bawat pahina na ating napunan ng mga alaala. Ang kahul mo ay mananatili sa aming mga tenga at ang bawat kagat mo ay mananatiling marka. Mahal kong anak, naniniwala pa rin ako na hindi pa dito nagtatapos ang ating kwento. Maghihintay ako. At kagaya ng pinaramdam at sinasabi kong babalik ako, ay alam ko rin na darating ang araw na babalik ka. Mahal na mahal ka namin, Bella. Yes, it's me, Daddy Ace. BB.